Okay, once again, so good afternoon. So today, what we are going to discuss is about vector drawing techniques. Okay, so isang tools na gagamitin natin ngayon ay ang pin tools. Okay, so itong pin tools natin. Okay, pin tool. So it is one of the most what we call powerful tools here in Photoshop. So pag makabisado natin itong tools na ito, medyo magiging madali na sa atin ang buhay natin sa Photoshop. So ito yung isa sa dapat yung kabisaduhin kung paano ninyo gamitin. Kasi almost karamihan ng mga ginagawa, especially in editing, pag nagka-crop tayo, okay? So usually pinakamagandang gamitin ay pin tool. Yun. So ito yung pinaka number one na dapat nating ma-master. Okay, so, but before that, so ano bang tinatawag nating vector image? So sa Photoshop kasi, meron tayong tinatawag na what we call the bitmap images and the vector graphics. Okay, so bago tayo mag-proceed sa ating magiging lesson for today, so kailangan munang i-identify natin ano bang tinatawag nating bitmap images, okay, and vector images. Okay, so pag sinabi nating bitmap images, so it is technically called a raster images that are based on grid of dots known as pixels. Yan. So, ito yung tinatawag nating bitmap images. So, they are usually mga raster images, di ba? So, kung mayroon tayong image dito sa Photoshop at kung gusto natin siyang i-edit, ang ginagawa natin, nira-rasterize mo natin siya. Okay, ginagawa nating bitmap images para ma-edit natin siya. Okay, yun nga lang, ang pag-edit natin ng bitmap images ay they are usually, okay, edited by pixels. Yun. So, hindi natin siya may edit pag hindi natin siya i-convert sa raster image. Yun. So, those are what we call the bitmap images. So, based siya sa pixels. Okay, so what we call naka-assign na ang bawat pixel sa image na ito. Okay, naka-fix na, ang bawat pixel sa image na ito. Kaya, kung minsan nagkakaproblema tayo, pag atin siyang isishrink, liliitan ang image nito, nagkakaroon ng tinatawag nating mga, anong nakikita? Nag-a-upper na yung jog niya, yung nagiging pixelated na kung sa other word. So, yun yung nagiging problema natin sa dito sa bitmap images pag nire-resize natin siya. So, hindi siya nagiging flexible. Kasi nga, naka-fix na nga kasi yung mga pixels na sinasabi natin. Okay, so the image is made up of pixels, kaya yun. So, ganun ang nangyayari. So, ano bang gagawin natin para mawala yung mga jog na yun or yung mga pixels na yun? So, kinakailangan, i-convert natin siya sa tinatawag nating vector graphics or vector graphics. Okay? So, that they are made up of lines and curves defined by mathematical objects called vectors. Okay. So, ito naman yung isang image na mayroon po tayo. Mga vector graphics. So, when we say vector graphics, kahit liitan natin siya, kahit i-resize natin siya paliit o palaki, so hindi natin makikita or hindi lumalabas yung sinasabi nating mga pixelated area, yung mga jog area natin. Okay, so okay siya, napipreserve ni Photoshop yung tinatawag nating what we call yung pinaka-resolution nitong image na ito. So, vector graphics are appropriate for, saan ba natin siya pwedeng gamitin? So usually, it is being used in, okay, illustration, okay? So sa type or sa mga fonts, sa mga text, vector graphics yan. And graphics as logos that may be scaled to different types. Ayun. So pag gumagawa tayo ng logos, okay, pinakamagandang gamitin natin, vector graphics tayo. Okay. So para kahit mapaliit or mapalaki yung logo natin, so still nandoon pa rin na napipreserve yung wala kang makikitang kanto-kanto. So hindi siya pixelated kasi it is made up of lines and curves defined by, okay, vectors. Yan.
Yun. So, in Photoshop, the outline of a vector shape is called path. Yan. So, pag gumawa tayo ng sinasabi nating outline, yung tulad yung nakikita nating, pag sinabing outline ay yung mga parang marching ants. Okay, marching ants. So, parang ganito. Magbubukas na tayo. New. International paper tayo. Okay. So, pag sinabi nating path, yung ganyan, yan, marching ant na yan. Okay? So, ang tawag natin dyan ay path. It is a curve or straight line segment you draw using the pen tool, freeform pen tool, curvature pen tool, or shape pen tool. Okay, so dito na yon. So, tingnan na natin ngayon. So, i-ano ko muna dito. Okay. So, dalawa tayo kaysa the vector graphics and the bitmap images. Okay, ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? What is the difference between vector graphics and bitmap images? Ano ang difference? As a review muna natin. Let's get it. What is the difference between vector graphics? Okay? So dito sa vector graphics, anong pagkakaiba niya sa bitmap images? Yung bitmap, Sige, let's get it muna. yung bitmap graphics, ay yung bitmap images po. Parang pag inaano po siya, tawag doon, pinapaliit or riniresize, nagiging pixelated po. Pag yung Victor graphics po, pag nire-resize po siya, parang buo po siya, hindi po siya iba po ng image. Parang hindi po nagpipixelate. Okay. So, Gutierrez, anong pagkakaiba sa vector graphics at bitmap images? Aside Yung from bitmap what, images, sir, parang made up of pixels, habang yung vector naman, sir, made up of lines. Okay, so vectors and lines. So, when we say pixels, okay, so parang ito yung mga square guys, ha? So, halimbawa itong image na ito, ginawa nating bitmap image. So, it is made up of, shall we say, 10,000 pixels. Okay, so 10,000 pixels. So, naka-fix na yung 10,000 pixels na yun pag bitmap image. Pag nilakihan mo man siya o niliitan mo man siya, 10,000 pixels pa din siya. So, ang nagiging problema ngayon, pag isi-shrink mo, so nakikita na yung mga kanto-kanto or even kahit lakihan mo siya, okay, pag i-expand mo naman siya, i-resize mo siya palaki, lalong nakikita yung mga pixels na yun. So, while vector graphics, kasi since na it is composed of lines, so wala tayong nakikita. Okay, so yun yung difference ng dalawa. No. So yun, vector graphics and bitmap images. So, kung hindi mo naman kinakailangang i-shrink o hindi mo naman kinakailangang palakyan o paliitan, walang size na mangyayari, walang resizing na mangyayari, okay lang na magre-remain yung image mo as bitmap images. So, ito usually yung mga ginagamit natin pag halimbawa, nagdo-drawing tayo sa Paint, not in Photoshop, sa Paint. 'Di ba? Bitmap images ang pinoproduce noon. Or other painting apps. Yun. So, pag hindi naman kailangan i-resize, okay na tayo na mag-retain sa bitmaps. Now, mayroon tayong tinatawag na kung ano yung nagiging result. Dalawa kasi, in using pen tools, so mayroon tayong tinatawag na unang-una, okay, so ito yung pen tool natin sa mga hindi pa nakakaalam kung anong saang tools yan. So, ito yon. So, pag i-right click mo, so marami siyang tools, pero usually, bihira naman ito ginagamit yung iba. Ito lang, taas lang. Okay na yan. Yung pin tools na yan. Okay. So, yung aking nakaselect sa akin ngayon ay pin tool na. So, dalawa ang pwede mong gawin sa pin tool. Okay. It's either na, una, magkikreate ka ng path. Okay. So, when we say path, ito yung definition niya pag path. Okay. So, a path is a curve or a straight line segment you draw in using pen tool. Okay. So, ilagay na natin para ano. So, it can be straight line or
what we call a curved line na ginagamit natin by using pin tool or other what we call features of pin tools. So usually, okay, the pin tool draw paths with the greatest precision. Shape tools draw rectangles and ellipses and other shape paths. Yun. So pag gusto natin ng precision talaga, ang ginagamit natin ay pin tool. So tulad nung mag-edit tayo ng what we call mag-cut tayo ng picture or meron tayong what we call tawag dito, ika-crop. So pag gusto natin ng precise talaga yung gagawin natin, pin tool ang ginagamit natin. Kasi ang lahat ng control ay nasa sayo. Unlike dito, itong dito sa atin sa rectangle, ellipsis or ano, so medyo mahirap mag-edit lalong-lalo na dito. Okay, sa mga freestyle natin, sa mga freehand drawing natin, 'di ba? So, kung medyo yung picture natin, hindi maganda yung blended, hindi siya crisp, hindi siya buo yung picture, mahirap nating gamitin ito. Itong magnetic, mahirap gamitin siya. So, hindi rin siya precise. So, kung gusto natin ng maano yung precise talaga, we need to use pin tool. Okay, so actually, pag nasanay ka na dito, hindi mo na magagamit itong sa taas eh. Maliban na lang kung gagawa ka ng circle, ayan, so siyempre dito ka na. Kasi para diretso or gagawa ka ng rectangle, okay, dito ka na. Pag mga geometric lines, okay, dito ka. So, pero kung mga freehand na drawing or lalo na precision, dito tayo sa pin tool. So, unang-unang nakikreate ni pin tool ay path. Okay, paano yon? So, pag sinilik mo yung pin tool, mababago itong selection yung pinaka-option bar natin dito sa taas. Okay? So, dito, mayroon dito okay, ito yung pin tool natin. Nakalagay dito kung anong gamit natin, pin tool, okay. Now, ayan. Then, dito, sa pangalawa niya, nakikita nyo ba? Okay? So, i-ano natin yung mode natin. Ano bang mode natin? Shape or path yung gagawin natin. Okay, dalawa yan. So, pag path, okay, path muna tayo. So, ayan ang kanyang selection. Okay? So, naka-auto add or delete tayo. I-click natin yan. Okay, at dito, i-click natin pababa. Lagyan natin ng rubber band. Okay, so para makita natin kung saan pa punta yung ganyan, no? May rubber band. So, alam mo kung saan pa punta or ano yung linya ng inyong pin tool. Ayan. So, kung walang rubber band, okay, so, pag walang rubber band, pag tinanggal mo itong rubber band, so wala kang makita. Yan, kanto-kanto niya. Okay, so hindi mo alam kung saan dumadaan yung pinaka-line niya. So yun yung problema pag disable natin yung rubber band. Okay, so gagawin natin, i-enable natin, okay, para tawag dito, para makita natin kung saan papunta. So, ito yung tinatawag natin path. So, we are creating path for selection, especially for selection. Kung may gusto tayong pipiliin or ika-copy, so gumagamit tayo ng path. Okay, di ba? So, ito pag using this option, itong mga una natin pinag-aralan, makagawa tayo ng path. Di ba? Yung ganyan. So, nag-practice tayo nung nakaraan using yung pictures na what we call yung mga seashells. Okay? So, nakaraan yun. So, ginamit natin to. Now, ang gagamitin naman natin ngayon ay ang ating pin tool. Okay, so practice muna tayo. Okay? Paano ba siya gamitin? Sa path muna tayo before yung another one, which is called the shape. Okay, so we can create any shape, okay, from pin tool also. Okay, so kahit anong shape ang gusto mo, na icons, shapes, or whatever, pwede mo siyang mapili, ay magawa through pin tool din. Okay, dito muna tayo ngayon sa path. Okay, so may na-download na ako dito na file. Okay, bubuksan ko lang. Ito muna, activity 1. Anyway, ito rin yung gagamitin nyo pag-practice ng pin tools. Okay, so you can draw straight or curved lines through pin tools. Okay. So pag straight line, syempre, i-click mo lang siya. Yan. Okay. Tapos, i-bend mo lang siya kung hanggang saan yung straight.
So, para sigurado ka na straight talaga ang gagawin mo, anong ipipindutin natin? Para Shift sigurado po. tayong straight. Shift. Okay. So, i-click natin yung shift. Okay. So, tama. So, pag naka-shift tayo, automatic yan. Kahit saan mapunta, yung inyong cursor, okay, so automatic yan, straight line yan. Pag click mo, bitaw, shift uli para diretso. Click. Okay, para magkaroon tayo ng anchor point. So, anchor point, ang tawag natin yan sa mga toldok na yan. Then, click. Ayan. Tapos, ipapunta natin doon. Ayan. So, pag nakita natin, okay, so dito, kung titignan nyo, okay, yan o. Pag tumama siya at nakita nyo doon sa baba ng cursor, parang nagbilog na, ibig sabihin na meet na niya yung another end of the line. So, pwede mo nang, kasi pag iganyan mo, hindi pa yan nako-close. Wala, di ba? So, para ma-close siya, kinakailangan ma-meet niya yung other end of the line. So, hahanapin mo lang yan, automatic yan, nagbibilog siya. Okay, then click. Okay, yun na. So, once na na-meet niya yung other end of the line, bibitaw na siya, wala na. Okay? So, paano ba maging path yan? Anong gagawin natin? Okay? Control, Enter. Okay. Nagiging path na siya. So, nagiging marching ant na siya. Or, ano pa ba ang pwede natin gawin? Pwede pumunta ka dito sa taas. Okay? Sa rectangular market tool. Okay? Dito sa mga ano natin. I-click mo dyan. Then, right-click tayo dito sa kanya. Okay? Nasaan na ba yun? Nawala tayo. Nawala yung ano natin. Lang. Okay, dito tayo. Okay, hindi tayo nag-create ng layer. Ano? Yan. So, diniretso lang na. Wait lang ha. Diniretso lang natin. Okay? So, pwede natin gawing enter. So, enter muna natin. Ayan, mamaya na yung isa. So, wala pala tayong ginawang what we call layer. Ayan. So, nakagawa na tayo ng pinaka-path natin. So, pag dire-diretso lang, okay lang yan. So, control D muna natin uli para mawala. Okay? So, pag dire-diretso lang yan, so okay lang siya. So, di ba, madali lang. Okay? So, madali lang yan. Tapos, punta ka dito. Okay? So, Control D. So, ayun yun. Wala nga pala tayong ano. Wala pa. Mamaya na tayo maglagay ng layer. Okay. So, yan. Yan. So, pwede natin dire-diretso lang yon. Now, paano itong shape ang ating gagawin? Okay, ganito na. So, ito, tingin tayo mabuti ha. Nakikita nyo ba, guys? Okay, unahin muna natin to. Paano yung mga paikot-ikot na ngayon? Diba? So, ito na ngayon. So, susundan na natin ngayon itong pinaka-shape nito. So, ang target natin, magduduplicate tayo nitong image na yan. It can be ikakopy natin or iduduplicate natin or ikakat natin. Okay. So, parang sa picture, gusto mo na ikaw lang yung picture, tatanggalin mo yung mga kasama mo, i-edit mo, ikat mo through pin tool. So, pero dito muna tayo sa mga shape na pwede nating gamitin. Okay? So, punta tayo sa pin tool. So, since na hindi nito straight, okay, so sundan lang natin. So, sundan nyo lang po. So, zoom ay ano ha, Alt. Kailangan nyo ng zoom dito ha, Alt. Tapos, yung pinaka-scroll up, scroll down natin. Yun yung pinaka-zoom natin. Kaya kailangan medyo ano kayo zoom. Tapos, kung gusto nyong hawakan siya sa i-move, ano, space bar, nagiging kamay na. So, pwede mo na siyang i-move ng ganyan. Okay? Kasi lalong-lalo na pag nagsimula na kayo dito maglagay ng path niya, so, mahirap na mag-manual na. No? Okay, kaya kailangan natin ng keyboard. Okay. So, isusum natin para kitang-kita nyo. Okay. Now, pin tool. Dito tayo una magsisimula. Okay, so may rubber band tayo. So, sabihin natin na dito tayo wait, dito lang. Siguro dito lang. Click. Yan.
So pag mag-click ka, huwag mong bibitawan. Since na gagawa ka ng curve, ganyan, ng curve, okay? So itong pinakadulo na hinahawakan mo, diyan mo pwedeng ikot-ikutin, diyan mo pwedeng i-manipulate yung pinaka-rubber band mo kung saan mo siya pwedeng papunta. Okay? Pahaba, paiksi, or whatever. So, iko-control mo na lang sa mouse yan hanggang magsakto na nandyan siya. So, halimbawa, ganyan. Okay. So, ganyan. Kung sakto na ba yan, bitaw. Okay? So, kung titingnan mo, so, hindi yan naputol ha. Oh, wait, nag-ano na. So, yun, ano natin sa dulo. Okay? Hindi siya, tawag dito, hindi siya napuputol yan. Okay? Then, another click naman. Kaso ang problema, pag dito ka, okay, dito, so naglagay ka kasi dito ng anchor point. Ang tawag natin dyan ay anchor point para doon natin pwedeng i-manipulate, okay, kung paano natin iikot-ikot yung tawag dito, yung pinaka-path na ginagawa po natin. Now, so sabihin natin dito tayo susunod maglalagay ng anchor point. Okay, bitaw. So, ang problema yan, ganyan. Okay. So, hindi mo mahila siya ng maayos kasi nga, yung anchor point niya ay may nakabara pa, parang naka-ano. So, kung bibitawan niya yan, yun, So, hindi siya iikot. So, hindi mo itong part na ito, hindi mo siya ma-manage ng maayos kasi nga, so, sumusunod siya ayon dito sa line na mayroon ka dito. Yan, may line pa kasi siya, di ba, kung nakikita nyo? Okay? So, ang gagawin natin, Control Z natin para umulit. So, tatanggalin natin. Okay. So, kaya nga, tingnan, sundan nyo lang muna akong mabuti, ha? Okay? Okay, nawala tayo. Okay. Para ma-manage natin itong rubber band nito kung saan natin gusto. Kaya tingnan nyo, pag ikanyan nyo, naiiwan siya kasi nga may sinusundan siyang line. Ito, kaliwa, kanan. So, ang kailangan natin, tanggalin natin itong sa may kaliwa na line. Paano gagawin? Pindutin mo yung Alt, then i-click mo dito banda sa yan, nakikita nyo? Yun, nawala na. I-click mo siya doon. Huwag mong i-click dito sa kabila, sa kanan, sa kaliwa ng tuldok din. Ayan. So, pwede mo na ngayon dalhin kung saan mo gusto itong rubber band. Naiikot-ikot mo na. Di tulad ng kanina, di ba? Yung mayroon pa. O tingnan nyo, may curve, nagko-curve siya. Kasi nga, nakokontrol pa siya nung pinaka-line na yan. Okay, so, kaya ang gagawin natin, i-delete natin siya. So, paano mag-delete? Alt. So, yun mga shortcut natin ha. Alt, then i-click natin doon banda. So, nakikita nyo parang may nagganyan sa baba, may symbol sa baba. So, pwede na natin yan ma-delete, okay? So, tanggalin natin yung kabilang part ng anchor point. Yan. So, yun, pwede na natin siyang magawa sa gusto natin. Then, click ulit natin dito. Sabi natin dito lang tayo. Kasi after this, parang diretso na rin siya. Ayan. Okay? Then, tanggal ulit natin. So, dito pwede ng diretso. Diba? So, diretso. So, walang lumalabas yung pinaka-line, yung pinaka-straight line. Kasi nga, diretso lang yung ginawa natin. Hindi tayo nagpa-curve. Okay? Lumalabas lang yun kung may curve tayo na ginawa. So, mamaya, pwede pa natin palabasin uli yun. Okay. So, isum uli natin. Hawakan mo natin, space bar. Yan, iurong natin na huwag pilitin pag hindi kaya. So, straight pa rin ba siya? Ayan, straight. Hanggat kaya na straight, straight mo. So, ito, hanggang saan bang straight niya? Yan, straight pa rin yan. So, wala pa rin tayong bending na nangyari. So, dito siguro hanggang dito meron na kaunti. Click, huwag mong bitawan na. So, kasi ipapaikot-ikot mo yan. Okay, kaunting bend lang yan. Oops. Habaan natin yan. Ayan. Ayan. Kasi mapapansin nyo, yung pinakadulo ng bend ito kung saan ang dulo, kung saan yung dulo nitong what we call nitong anchor point na ginawa natin, yun yung bend niya. So, mamaya, mamamanage natin yan mamaya. So, tingnan natin kung paano natin i-modify yung pag-bend na yan. Mamaya, nagkamali tayo. Na-click na natin. So, paano ba natin i-modify yan? So, mamaya makikita na. May papalabas natin yan mamaya. Okay. Then, i-move muna natin ang kamay natin. Then, erase ulit natin. Alt, click. So, wala na. Okay?
So, hanapin mo ulit yung pinakamagandang anchor point na pwede mong lagyan dito. Sabi natin dito. Then, kaunting bend lang yan. Okay, ihaba mo. Ayan. Then, Alt, click. Okay. So, it needs a practice para ma-master natin itong pin tool nito. So, gagawin nyo rin to ha. Ito mismo yung image na ginagawa ko. Ito yung magiging practice nyo. At may activity kayo na isa. Mamaya, papakita ko kung anong gagawin yung ganito. So, everything will be recorded pag ginagawa nyo. I-record nyo. Yan. Okay. Yan. So, ang recording na gagawin nyo siguro per object. Habo, tulad dito, ito muna ang i-crop nyo, i-record nyo, isang video. So, sunod na object, isang video ulit. Ayan. I-click natin yan. Ang una yan, so kasi hindi natin kailangan yun din, i-move natin ng pataas. Okay, laki-lakihan na natin para medyo, hindi natin, iba-iba talagang format niya. Ayan. Okay, click. Okay, space bar, hilahin uli natin. Siguro kaya ba dito? Okay, liitan nga natin. Ay, yes. Pag kaya ba dito? Ganun kalayo. Oops. So, hindi lang siya magiging precise. Yan o, hindi. May sumobra. Okay, so ibalik natin. So, hindi niya kayang ganun kalayo. So, kasi kung gusto natin ng precise talaga, so wag masyadong malayo yung anchor point kasi yung bend ng kanyang shape hindi rin equal. Oops. Ayan. Okay. Then, ito. Ayan. Sabihin na natin umokay na siya. Ganito uli. Ayan naman, ano guys, ano, kaya? So, sa una lang talaga, sobra tayo dito. Balik natin. So, sobra yung ano niya. Okay, wala mo nang gagawa dyan sa inyo ha. Tingin muna tayo dito. Ayan. Okay. Then, so ganyan, medyo yung shape kasi nito hindi precise. Yung shape natin, may bukol-bukol siya, may iba-ibang ano, kaya hindi natin may diretso ng malayuan. So malapitan lang talaga. Kasi kung yung malayuan natin, hindi na siya tatama. Yan. Okay, may mamimiss na tayo. Tulad niya, no, ito, hindi rin ano yan. Ayan. Actually, pag diretso lang talaga, diretso mo rin lang. So, pag may counting bend lang, doon ka lang magbe-bend. Tulad nito, masyadong bumaba, pero hayaan na natin. Ayan. Hindi pa rin precise. Okay, dito na tayo. Okay, ito, diretso lang ito. Alam natin ito, diretso lang ito. Ayan. Then, yun, pwede na natin i-close. Ayan. Okay? So, create, define, what we call, make selection. Right-click natin. Okay, kasi gagawin natin ay tawag dito. So, kailangan natin ng ano talaga, medyo hindi ganoon ka-crisp. Okay, pwede natin, lalong-lalo na sa mga picture, guys, ganito lang gagawin nyo. Once na na-select nyo ng, make right-click nyo, huwag kayong mag-control-enter. So, i-right-click nyo, make selection. Tapos, lagyan natin dito ng 0.5 doon sa pinaka-feather radius niya. So, para medyo, ano yung transition ng age niya. Okay? Then, okay natin. Ayan na. So, mayroon na siyang, what we call, mayroon na siyang path na ganyan. Okay? Na-select na natin siya. Okay. Yun. So, mayroon na. So, ngayon, ang susunod, so, depende na ngayon kung ano yung gusto mong mangyari. Bakit mo ba sinelect niyan? Okay? So, pwedeng magdadagdag ka ng new layer. Okay? Tapos, pwede mong baguhin yung kulay. Diba? So, halimbawa, ayaw mo kasi ng ganyan. Dilaw. O, yan. So, ito yung pink. Ito yung dilaw. Yung new layer na ginawa natin. Ha?
So usually ginagamit natin to mga for masking, di ba? So dilaw or gusto mong pagpipilian kasi mag-add ka ng another new layer, lagyan mo ulit siya ng another color. So ayaw mo ng dilaw, gusto mo ng blue, blue. O, ayan. Di ba? So yun pa rin yung shape. Ayaw mo kasi ng blue. Okay. Another color mo, gusto mo ng green na ganyan. So yan ang kulay niya. So yan yung green. Pag i-hide mo yung yan, oh. So nasa layer na ngayon. So ito yung original na kulay. So ang kulay, ang ating paint bucket tool, hanggang doon lang siya nagpipint kasi nga meron tayong path na ginawa. Diba? So pwede natin bago-baguhin ang kulay ayon dyan sa gusto natin. Diba? So yan. So yan, may path na, ginilagyan kasi natin ng layer. So bawat kulay na yon, layer yon. So every layer yon. Now, so gusto natin i-copy mismo itong image na yan. So anong gagawin natin? Okay? Right click, wait muna. Lagyan natin ng label itong kulay. Ito ay yellow. Okay, so yung ating what we call yung ating layer, ito ay blue layer. Okay, I hope nakikita nyo ha. Ito ay okay, yellow green na layer. Ay wait. Yellow green. Ayan. So, i-hide muna natin yung mga layer na yan. Dito tayo sa original. So, punta kayo dito sa Move Tool, ibalik nyo, then right click. Oh. Ay, wala. Wala tayong na-select na layer. Balik tayo doon sa selection ng layer. Right click. Okay, so yan yung mga, what we call yung mga layers po natin. Okay? So, punta tayo, pag sa pin tool tayo, kung kaya ba sa pin tool? Ay, hindi. Balik tayo ng dito sa, okay, ito. Sa baba ng move tool, punta tayo sa rectangular marquee tool. So, right-click natin, okay? So, may pagpipilian tayo dito. Layer via copy or ika-copy natin yung layer. Layer via cut or new layer. Okay. So, ang gagawin natin, layer via copy. So, ibig sabihin, ika-copy natin yung image na yan sa bagong layer. Okay? So, pag i-click natin yan, automatic, ito na. So, ito yung new, ito yung layer 1, ito na yung what we call purple lang siya. Single layer na siya. Paano nangyari yon? Kung titingnan mo, pwede mo na siyang mahila. Ayan na. So, ito yun, ang new layer. Diba? So, ganun lang ang ginagawa pag gusto mong magdoble-doble yung mga picture nyo or mga ano. Okay? Okay, layer via copy nyo lang. So, i-select nyo muna yung layer na yon, layer via copy. So, ayan na. Okay. So, na-copy na natin itong image na yan. At pwede na natin padamihin yan hanggat sa gusto nating dami. Bakit? Kasi, naka-layer na siya. So, pwede na rin natin siyang i-save, okay, as a single layer, okay, at ito lang yung image na yon aside from dun sa mga kasama niyang layer. Yan. So, layer via copy. So, ganun ang gagawin yun sa activity kasi ha, kaya tandaan nyo, okay, kung anong gagawin natin. Ulitin ko ha. So, balik tayo sa ating ginawa. Nasaan na ba tayo? Yan. Nakaselect pa tayo dyan. Okay, so punta tayo dito sa market tool. Okay. Then, right-click natin. Yon. Layer via copy tayo. So, ika-copy natin yung layer na yon. Hindi natin siya ika-cut. Okay. So, yan. Okay, so nandoon na. Okay. So, yung green ang ating na-copy ulit-ulit. So, kasi nasa green yung ating selection, punta tayo dito sa purple. Purple ang ating ika-copy, hindi yung green. Okay? So, layer via copy. Ayan. So, pag hinila na natin yan, balik tayo sa move tool, ayan na. Okay. Any question, guys? May tanong. Nasusundan po ba? Hello? Nandyan pa kayo? Mukhang ba yata tulog na kayo din? Okay, sir. Okay, nasusundan ha? Yes, sir. So wala na magtatanong sa akin kung sir, paano ginawa yung panigurado, hindi kayo nakikinig dito. So sabi ko nga sa inyo, yung ibang mga ano natin, so kinakailangan yun ng focus, makinig kung paano natin gagawin. Anyway, you can view, you can review it in our video.
sa YouTube natin. Okay. Next, ibalik natin siya. Ano pa bang pwede natin gawin? Halimbawa, gusto natin na siya lang ang matira. Okay. I-delete natin yung mga kasama niya. Okay. I-delete natin yung mga kasama niya. Siya lang ang matira. Okay. So, i-ano lang natin yung background natin. Okay. I-duplicate natin, tapos i-hide natin yung isa. Ayan. So, anong gagawin natin para siya lang matira? Balik ulit tayo sa market tool. Naka-market tool dapat tayo para maglumabas yung function niya. Right-click mo, select and burst. Ibig sabihin ng select and burst, ang masiselect hindi yung image, kundi ang masiselect ay yung nasa paligid ng image. Okay, click. Ayan. Tapos i-click mo yung delete. Ayan na. So, nawala na yung mga kasama niya. Yung puti hindi nawala kasi nga puti yung ating yan. Puti yung ating background. So, pwede mo na itong ma-save as a PNG. Wala nang background. Wala na siyang kasama. Okay? PNG na yan. Pwede na i-crop mo lang muna itong sobra na yan at masisave mo na itong image na kinakailangan mo as PNG. Okay? So, halimbawa, gagawa kayo ng mga elements nyo sa animation, mga di ba? So, ganito lang ginagawa. Okay, so you can cut pictures online or images online kung ayaw mong gawa ng sarili mo or ikaw ang magdi-design. Mamaya, pwede tayong mag-design. Okay? Pero dito muna tayo sa pag-cut ng mga images or ng mga figures para maging PNG at magamit natin sa gagawin po natin. Ayan. So, kinat na natin siya, nawala ng background niya. Pag sinave natin, ganyan na siya. Transparent na yung magiging background niya. Okay. Question. Nakuha ba? Thank you, Nakuha? sir. Ulitin natin. Yes po. Okay. So, dito tayo. Okay, dinuplicate natin yung layer. I-hide natin yung background. Yan, para yan lang talaga. Okay, di ba? Then, select and verse to make it sure na yung napili natin yung market tool. Okay? So, rectangular market tool. Then, select and verse. Ayan. Then, delete. Oh, wait. Ayan, naka-select and verse na tayo. Then, punta tayo doon, delete. Ayan. So, make it sure nang nasiselect mong layer ay yung layer niya. Ha? O, ayan. So, automatic, yan na yung mga matitira. Okay. So, yun. Ibalik natin. Yan na siya. So, mawala yung selection natin, control din natin. Nawala na tayong selection. Pag gusto natin mag-selection uli, gagawa uli tayo. Okay. So, you are going to practice ito. Mga yan. Anyway, balik natin pala. Ipapakita ko sa inyo yung anchor point na sinasabi po natin. So, ayan na. So, select and burst. Hindi pa tayo sa select and burst. Dito lang tayo. Ganyan. Okay. So, kung ating i-zoom in, tingnan natin yung ating mga anchor point. Balik tayo kay pen tool. Okay. So, nasaan na yung ating mga select? Ay, wait. Nakaano na nga pala tayo, naka-path na. Ibalik natin, kaya pa ba? Ayan. Okay, kaya pa pala. Nandito pa yung path natin. So, ayan. So, nakikita nyo yung mga square-square na yan. May mga anchor point yan. Diba? So, ayan. Okay. So, punta tayo dito sa baba. Path selection tool. So, pwede pa nating i-adjust yan. Ayan. Diba? So, pwede natin siyang i-adjust. Okay? So, punta lang tayo sa path selection tool, yung sa baba ng type tool. Okay? So, path selection tool tayo. Or pwede rin tayong direct selection. Okay? Para lumabas ito. Ayan. Okay? Yung puti. Kailangan maging puti para lumabas yan. Pag nakita natin na medyo may diferensya
Yan o, di ba? Ganyan. Nakita mo parang lumampas pala. Okay? So punta ka dito tapos piliin mo itong direct selection tool. Okay? May adjust mo mga yan. Ayan o, adjust natin mga yan. Okay? Tapos lalabas kasi yan. So babaguhin natin. So dito rin ayusin natin to. I-click lang natin yung anchor point. Yan. Pag click mo yung anchor point, lalabas yon. Yan. Hawakan mo lang sa dulo. Yan o, ganyan. So yung kabilang anchor point na wala na yun kasi dinilit na natin kanina, di ba? Wala na yun, hindi na natin makita yon. So dito, makikita pa natin yan kasi hindi natin tinanggal yan. Yan. So halimbawa, tulad nito, nagpapasok na siya. Nabago natin kasi kanina pala kasi minove natin. Ito masyadong tawag dito, napapasok. So, kung pipindutin mo yan, ayan. Yan. Pag iaangat mo naman, ang problema, lalampas naman dito sa baba. So, anong gagawin natin? Magdadagdag tayo ng another anchor point para maging precise. Okay? So, balik tayo kay pin tool, tapos add anchor point, itong may plus. I-click, tapos sabihin natin dito tayo mag-a-add banda. Ayan. So, mayroon na tayong anchor point. So, balik tayo dito sa selection, then direct select. Okay, so dito na tayo. Ayan. Ayan. Tapos, tanggalin natin itong baba. Siyempre, tanggalin natin yan. Ay, lahat natanggal. Sorry. Wait. Dapat isa lang. Ayan. So, ito, ayun. So, nagmo-move rin yung baba kasi nagmo-move rin itong ano. So, balik tayo kay pin tool. Tapos, tanggalin natin alt. Ay, ba't baliktad? Wait lang, hindi natin makita mabuti. Okay, baba lang tayo. Ay, taas. Taas yung aking taas yung aking nabubura. Oo nga, taas nga. Ito yung mahirap pag naano na natin. Lang. Ganyan natin. Wait na. Nag-a-add siya. Nag-a-add ng anchor point. Ayan. Wait. Wait. Ayaw niya ma-delete. Hindi ko ma-select ng precise. So ito yung problema pag medyo yung drawing natin. Iba yung na-delete niya. Anyway, huwag natin pilitin siya. Pag ayaw niya. Okay. Ganon. So, ganun lang magpalabas ng mga anchor point natin. So, yun yung mahirap pag i-re-edit na natin. Kasi kung minsan yung precision yung pag-select niya. So, hindi na si-select. Yan, lumalabas yung mga... Pwede mo pa siya talaga ayusin. Lumalabas yan pag i-click. Yan. Oops. Ayan. So, lalabas siya. Ayan na. So, yun yung pag-edit natin once na hindi pa siya naka-direct ng path. Ha? So, pero kung nakapat na siya, wala na. Hindi na natin siya ma-edit kasi ibig sabihin, final na yun. Ayan. So, pwede pa natin baguhin yan. Ayan. So, then, right-click natin, then make selection. Dito tayo sa Okay, 0.5. Okay natin. Ayan. So, medyo lumampas-lampas na dito. So, ganun siya.
So, ganun ang ating paggamit ng pin tool kung ito ay path ang ating gawin. Okay? So, yun. So, another example natin, okay, gawin ko na lang itong isa kasi yung iba kayo nang gagawa niyan. Okay, Control D uli tayo. Ayan. So, dito naman tayo sa kabila. Okay. So, isang pasada pa na gagawin natin. Okay, center na lang natin para mabilis-bilis. Okay, pin tool tayo. Okay. So, yan. Ito, baka ito medyo madali lang kasi hanapin mo lang yung ano niya. Okay, Alt para matanggal. Okay, mas madali mag-delete ng ganito pag kasi doon sa buo na eh. Naglolo ko. Ayan. Okay, hanapin mo lang yung pinakamagandang pwede mo lagyan ng anchor point. Ayan. Ayan. So, kuminsan kasi maganda talaga medyo naka-zoom. Ayan. Okay, Alt lang yun ha pag nagdi-delete. Kaya medyo dapat yung mata rin natin ay yan. Okay, siguro hanggang dito kaya. Ops. Ayan, yun, kaya nga. Okay. So, yun lang dito, hindi siya kaya pa kabat. Yan, okay. Then, dito. Ayan ha. So, Alt lang para i-delete. Then, click uli. Maghahanap ka ng anchor point na alam no kaya mong event, precise pa rin. So, wag bibitawan yung mouse. Okay din, bitaw. Pag okay na yung rubber niya, kung saan pupunta, bitaw ka na din. Click mo dito para ma-erase. Para magawa mo pa rin kung hanggang saan mo gusto siya papuntahin. Then, ganun din ayan, click. Okay din, diretso na yan, pwede na yan. Ayan. Ayan. So, yun na. So, na-select na natin, right-click, make selection. Okay. Then, okay. So, may path na tayo. So, atin siyang i-duplicate. So, lagay lang natin dito sa rectangular tool, kung ano man ang nandyan niya, basta dyan mo siya ilagay. Then, right-click, layer via copy. So, meron tayong nagawang layer na bago, na copy na niya. So, automatic, kung ano yung i-copy niya, Control-G na natin, marami na tayong makakopy na ganun. Okay. So, at this point, itong image na ito na kinopy natin, ito, okay? So, ano siya, okay? So, ang ano pa niya, kung titignan natin, ay naka-bitmap siya. Okay, so bakit? Kung titignan niyo yung itsura niya dito, okay, so sa pinaka-icon niya sa layer, i-right-click mo, yun o, naka-gray yung rasterize, di ba? So, ibig sabihin, bitmap na siya kasi naka-rasterize na siya. Kasi ang bitmap, pag sinabi nating bitmap, they are the rasterized image. So, kaya nating burahin, kaya nating i-delete, i-erase natin. Yan, kayang i-erase yan. So, naka-ano lang siya. So, ganyan, naka-opacity kasi ano, yun o. Okay, kaya nating i-erase yan. Kasi nga, naka-rasterize siya. Okay? Pero, i-convert natin siya ngayon sa smart object, okay, or magiging vector image na siya. Okay? Right-click lang, then convert to smart object. Pag na-convert to smart object natin yan, hindi na natin ma-delete yan. O yan o, lumalabas. The smart object must be rasterized before proceeding or edit contents will no longer be available. Rasterize the smart object. Okay, cancel lang natin. Yun. So, hindi natin siya ma-edit kasi naka-smart object na siya. So, once na naka-smart object na yan, so okay na yan. Pwede natin siyang i-resize. Okay.
So, depende na lang yan kung gaano ka-resize o gaano kalaki yung image na yan. Pero at least, nami-maintain niya yung crispness niya. Nag-crisp na siya. So, ganun pag mag-resize tayo ng image, guys. So, bago mo i-resize, i-convert mo muna sa smart object. Okay? So, pag i-convert mo siya, pag na-resize mo na siya, nalakihan mo, at gusto mo siyang i-delete uli, ayusin, i-rasterize mo na lang. Okay? Balik ka na naman sa rasterize. So, pwede mo na naman siyang i-delete. Ayan. Kasi na-rasterize na natin eh. Okay, diba? Ay gusto mo na naman siyang liitan. Okay, convert to smart object naman. Then control T. Okay, yan siya. So pwede natin siyang liitan. Yan na. So ayun na siya. So although na yan pixelated na talaga siya, gawa ng, okay, so maliit lang talaga yung format noong image natin kanina. Kasi sa bitmap natin siya ginawa. Okay, yung footprints na. So, yun. So, yun yung pagkakaib. Yun yung naging nangyayari pag nirarasterize natin yung image natin. Okay. So, pero mamaya, gagawa tayo ng pure na vector image. So, hindi yung ganito na kino-convert lang natin. Okay. So, may ano ba tayo sa path natin? Okay, so last time, gumawa tayo nandito ha. Ito yung ginawa natin, mga mga tools na ito. Okay? So, mga selection tools na ito ang ginawa natin. Pre-selection tools, pre-hand selection tools. So, meron tayong mga precise talaga, mga geometric selection tools. Precise yan. Okay? Pero, pinakamaganda sa lahat, sabi ko nga, ma-master natin ang selection na gagawin natin ay true pen tool. Ayan. Now, susunod na gagawin natin ay, halimbawa, gusto natin gumawa tayo ng ganito ding mga image. Okay, delete na natin yung mga pinagagawa natin. Okay, balik ulit tayo sa pen tool. At sa halip na path ang gagawin natin, shape tayo. Shape. Nagbago na naman ang pinaka-option bar natin. Kasi nag-shape tayo. So, dalawa may lalabas, fill. May fill ba yung shape natin? So, pwede nating lagyan. Okay, alam ba, i-fill natin ay, shall we say ito, light blue. Tapos, ano yung stroke? Pag sinabi natin stroke, ano yung kulay ng pinaka-linya, paligid ng linya noong magiging shape natin? So, ba't yan? Ba't pattern yan? Okay, solid color tayo. Okay, then, ayan. Blue. Okay. Or, halimbawa, dito sa fill, gusto mo ay, yan, pattern. Okay, gagawa ka ng ano. Okay. So, ito nang gagawin natin. Tapos sa stroke, wala. Huwag natin lagyan ng stroke. Sige, lagyan natin ng itim. Itim lang. Tapos, ang point natin ay sabihin nating mga, shall we say 2 point lang. Ayan. Then, diretso yung line na gagawin natin. Ayan. Yun. Tapos, dapat naka-on yung rubber band, auto, delete tayo and align edges. Now, so gagawa na tayo ng ganong doon. So, pwede natin gayahin ito. So, kung kaya natin gayahin. So, halimbawa, ayan. Then, dito yung anchor point. I-ano natin ganyan. Okay. So, delete natin yan para makagawa tayo ng bagong anchor point. So, sabihin natin dito. Ayan. Delete uli yan. So, ipapaikot natin yan. Okay. So, any image na pwede natin gawin. Halimbawa, dito lang siya. Ayan. Click. Tapos, naano na natin. Ayan. Yun. So, nakagawa na tayo ngayon ng tinatawag nating, okay? Ayan na, siya. So, tapos Control D. So, may image na tayo, shape ang nakalagay dyan. Diba? So, nag-create siya automatic ng sarili niyang layer. So, ayan. Okay, so yan yung shape natin. So, nakakreate na siya ng sarili niyang layer. Okay, so pwede ba nating ma-delete yan? So, hindi kasi hindi siya rasterize. So, naka-shape layer siya. Okay? Then, pwede natin siyang i-convert sa sinasabi natin smart object.
right click, then convert to smart object. So, pwede yun. So, magiging smart object na siya. Yan. So, pwede natin siyang palakin, palitin, or whatever na gusto nating gagawin sa kanya. Okay. So, yun yung gamit ng sinasabi nating pen tool paggawa ng shape. So, we can create a different, what we call a shape na gusto natin. Or pwede nating gayahin yung mga shape na yun at mag-create tayo ng sarili natin. Okay? From pen tools. Okay? So, pwede namang solid color ang gagawin natin dito. Huwag naman yung ganyan na. Okay? Tapos dito sa point ay ba't 10 yan? Kaya pala makapal. Gawin lang nating 2. Okay, enter natin. Ayan. So, example lang. Okay, so dito. Okay. So, kayo nang bahala maglagay ng kung paano yung magiging style nyo, di ba? Okay. So, nasa creativity nyo na yan kung paano nyo gagawin. So, basta pag clinose nyo yan, so automatic na yan. So, magiging shape na siya. Okay. So, Control D. Ayan. So, naano na natin. Okay. So, or, ibalik natin. Okay. So, balik natin sa history tayo. Ang, wait. Close path. Ayan na. Ayan. So, pwede pa natin siyang ma-modify. So, punta tayo dito sa Direct Selection Tool. Okay, pwede nating mahila yan. Ayan. So, ito pala. Ayun lang po. Yan. Kaso yung baba niya. Ayan. So, ito. So, pwede nating maayos. Halimbawa, hindi ayos yung tulad nito. Ayan. Diba? So, pwede pa siya maayos. Okay, through that tools. So, wait. Ano ba ito? Pwede pa siya. So, may lumabas pa rin pala na isa. Hindi natin naputol. Yan. Okay. Any question, guys? Kuha na? Okay. Then, Control Enter para maging path at Control D. So, ano na siya? So, shape na siya. So, may shape na tayo. Question. Tanong. Kuha na. So, kaya nyo nang gumawa kung kayo na ang gagawa. Okay? Kaya na? Okay? So, ang shape na sinasabi natin, so kung yung kanina, yung path na ginawa natin kanina, yung una, so hindi natin pwedeng lagyan ng kulay yun, maliban lang kung maglalagay ka ng layer. Pero itong shape, makakapag-define tayo ng colors, ng fill niya, or ng stroke niya. Kasi, ang ginagawa natin ng shape, ito yung tinatawag natin, nagiging vector image siya. Kasi it is being created, okay, not by pixels, but it is being created by, okay, instead of pixels. So it is based on vector object instead of pixel. So unlike yung path, you can apply colors and effects to a shape layer. Okay. So sa path, wala tayong pwedeng ilagay na color or what we call or effects. Pero dito pwede. Kasi yung path lang talaga. Okay. Maliban na lang kung gagamitin mo siyang as masking, pero wala pa rin yun kasi pag tinanggal mo na yung path, wala na din. So ito lang talaga si what we call shape, ang pwede nating i-modify. So marami siyang pwedeng, kahit design, pwede mo siyang pwede mo siyang malagyan. Ganito, i-applyan mo ng yan, pwede siya. Diba? So yan, pwede siyang applyan ng what we call ng mga design. Okay.
So, yun lang kagandahan kay shape. So, nagiging ano talaga siya. Okay. Question? So, kung paano so basta pag nagpuputulan tayo, alt lang ang gagamitin. Ha? Yun. Okay, so now this will be your activity. Unang-una, ito muna. Ito. So, tawag dito, isusundan nyo yan ng, ititrace nyo yan ng pin tool path. Okay? Tapos, gagawin nyo ay i-duplicate nyo dito sa baba. Duplicate. I-select nyo ng pin tool, then duplicate. Ilalagay nyo dito sa baba. Tulad nung ginawa ko kanina. Okay? I-select nyo ng pin tool, then duplicate layer. Okay? Copy via layer ang gagawin nyo. Then, ilalagay nyo sa baba. Okay? So, para malaman ko na ganun nga ang ginawa nyo, so you have to video yourself doing that activity. So, hindi screen recorder ang gagawin natin, kundi maganda yung video talaga habang ginagawa mo. Okay? So, pwede nyong itutok yung camera nyo, okay, sa screen. Okay? So, ganyan. So, yung camera nyo, naka-screen habang ginagawa nyo. Not necessarily napakalinaw talaga yung camera nyo kasi i-check ko lang yun, talaga yung tama yung paggawa nyo at isi-send nyo yung file ng PSD mismo ito. Ha? So, sa una siguro, introduce nyo muna yung sarili nyo. Iharap nyo yung what we call yung tawag dito, cellphone nyo sa inyo, magpakilala muna kayo, ganyan. Then, iharap nyo na yung cellphone nyo sa computers. Kung masyadong mahaba, pwedeng bawat image ay bawat image isang video, bawat image. Okay. Pero siyempre yung file, yung final file na ipapasa nyo sa akin, isi-save nyo as PSD. Ibig sabihin, kung ano itong nandito sa taas, okay, ito na yung mangyayari dapat. Ito, iyan. Kung ano yung sa taas na yan, okay, dapat ganito na yan. Layer via copy. Yan, ganyan. So, pero hindi yan ganyan, hindi ganito ang gagawin nyo. Ganyan, kaya nga pinabibidyo ko kasi may shortcut tayo eh. Di ba? So, nakopya na natin siya na shortcut, pero ganun lang yun, kinat ko lang. Kasi nga, puro puti yung paligid. Pero kung hindi puti yung surroundings natin, mahirap yun. Di ba? So, kasi pati yung surroundings, dito muna tayo sa basic. So, wag muna tayo doon sa ano ko. So, gagawin nyo kasi yon sa mga pag-edit na ng pictures. Kasi meron susunod na mga lessons natin. So, pictures ang ating gagawin. Siyempre, pag i-ganon mo yun, pati yung background ng picture, makukuha nyo. Ito, shortcut lang yung pinakita ko. So, ganito magiging itsura dapat nang ipapasa nyo. Pero, sa layer, maraming layer ako makikita dito. Dapat, siyempre, isang object, isang layer, isang object, isang layer. Diba? So, pag ganitong ginawa nyo, dalawang layer lang kita. Ibig sabihin, minagic nyo yun. Okay, magic lang yan. O, diba? So, dapat ganito ang makita ko. Okay, magic. Pero, dalawang layer lang, mali pa din. Kaya makikita ko pa din kung tama o mali. At, siyempre, makikita ko sa video kung talagang paano nyo ginagawa o paano yung pag-cut ninyo. Ha? So, introduce nyo muna ang sarili nyo. Pakita nyo, okay, ako si Domingo, okay? Stephen Kyle, so ito yung, yan, tapos gagawin nyo na. Okay, yun. So, ito yung unang gagawin ninyo. Then, mayroon akong another image. So, once na nagawa nyo na ito yung unang gagawin, guys, ha? Ito yung pangalawa. So, medyo ano tayo dito sa pin tool kasi gusto ko ma-master nyo itong pin tool para sa susunod na mga activity, hindi na kayo mahihirapan. Okay, sino ba ditong gumagamit? Sino ba dito yung marunong na mag-Photoshop at kabisado ng pin tools? Ang kapaturo daw si Domingo. Yung kabisado na, wala pa. Baka doon sa kabilang section kasi meron na yung ano doon eh. Ito yung unang image. After na ma-master nyo ito, syempre, hindi naman ganun kadali. Hindi natin ini-expect na ganun siya kadali. So, ipasa nyo na yung activity nyo after na magawa nyo ito. Siyempre, wag nyong ipapasa yung susunod na activity kung hindi nyo nagawa ito. Kasi ito yung susunod na activity nyo. Okay, nagagayahin nyo din. Activity 2 sa pin tool natin. Ayan. Okay. Ito naman yung gagayahin nyo susunod. So, i-ano nyo lang,
i-zoom nyo ng ganyang kalapit kasi mataas naman ang resolution ng dinownload ko na image. Kaya tingnan nyo, kayang-kaya. So, hindi nyo na kaya na ganyan na. Ganon din, na dapat ang mangyayari sa kanya pag pinasa nyo sa akin, hindi ganito ang gagawin nyo, ha? Okay. So, dapat, okay, sorry. Okay. Ganito naman. Ayan. So, ganyan. Pero lumampas tayo. Kasi nga. Yan, meron diyang ano eh. Ganyan. So, pwede naman yung ano na lang yan. So, erase lang natin. Ay, hindi. Yan. So, ganyan dapat ha. So, iurong-urong lang natin yung ano. Ganyan lang ako kasi natatakpan. Kasi ulit nga natin. Okay, liitan natin ang cut. Masyadong malayo yung cut natin. Yan. Masyadong dikit. Okay, right click. Layer via copy. Then, click natin doon. Ayan na. Ayan na. Lampas pa din. Malit lang talaga yung ano. Malit yung aking nagawa na ano, na tawag what we call na canvas. So, dagdagan natin. Image canvas size. Gawin natin inches dito para ang width niya 22 inches. Gawin natin 24. Okay, para lumapad-lapad. Ayan. So, lumapat na siya. May pink nga lang doon. Kulayan natin. Siyempre, yung background yan eh. Pinulang eh. So, para mawala yan, okay, white color. Okay, ayan. Yan na, magic. Magic lang yan. Ayan, white na siya. Ayan. Control 0 para lumabas lahat. Ayan. May mga life hacks lang natin. Pero, hindi yun ang gagawin ninyo. Kasi, imamanual nyo isa-isa yan. Okay? Ito yung activity number 2. Huli sa layer. Oo, siyempre. Hindi pwede. Dapat ito makita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 layers dapat makita ko dyan. Isang layer ng king. So, lagyan nyo ng pangalan yung layer ha, kung ano yung layer na yun. Kung king ba yun, kung queen ba yun, or kung bishop. Okay, 6 na layer. So, unahin mo nyo muna yung isa. Kasi siyempre, tawag dito, yun munang madali. Pag medyo okay na kayo, dito na kayo ngayon. Ang kaganda lang nito guys, so high resolution yan. Diba? O kahit ganyan yan, pambihira na. Yan, pinakalas niya. Hindi nyo pa ba kayang masunod yan? O diba? O. Tapos hawakan nyo lang yung space bar, move. Yan. Space bar, move. Ayan lang. So, move kayo. Nagpa-function ng spacebar kahit nakapintul kayo. Ha? Huwag niyong malayuan, huwag magmadali. Ano lang muna. So, ayan Di ba? Kayang-kaya, di ba, Domingo? May straight line naman, Domingo. Kayang-kaya yan eh. So, konti lang mga curve-curve dyan. Di ba? Ayan. So, itong pangalan sa baba, huwag na yan. Okay na yan kahit wala yung mga king, queen, bishop na yan. Itong image lang mismo. Okay na kahit hindi nakasama yung... Baka mamaya nakita ko ha, trinis din tong text na yan. Pambihira naman. Okay. Pati yung text trinis din ng pintol eh. No, yun. So, yung image lang na malalaki. Okay, so dalawa yan. Ito muna ang ipapractice nyo. After that, yung pangalawa. So, after hour ngayon, ay i-upload ko na siya, yung mga images na yan. So, hindi na ako maglalagay ng masyadong maraming instruction doon kasi naipaliwanag ko na kung paano gagawin. Yes, video at PSD na file. Isang PSD file lang sa isang activity. Okay? Yung video pwedeng putol-putol. Bawa, isang image muna. Not necessarily na i-upload nyo ng sabay-sabay, wag. Kasi kung minsan pag mahaba yung video, mahirapan kayo. Isa-isahin nyo, tapos i-upload nyo na sa YouTube, link na lang ipasa nyo. Halimbawa, ito yung kulay purple, ito yung green video, ito yung sa blue, ito yung sa pink, ito yung sa red. Ha? Huwag nyo pasyadong mahirapan sa at huwag nyo nang i-edit yung video, as is na lang. Kung ano yung ginawa ninyo, yun na yun. Hindi natin habol yung ganda ng video. Ang habol ko, makita ko lang kung paano nyo ginawa. Okay, performance task ko ito ilalagay para medyo nyo. Anyway, so ito ay 2 weeks, yung isa ay 3 weeks kung ilalagay ang para medyo mahaba yung mahaba yung palugit niyo. Pero syempre,
matatamba ka naman kayo na activity kung ihuhuli nyo. So, habang may time, mamaya, simulan nyo na itong isa. Yes, bukod-bukod yung video ng bawat object. Yun nga sinasabi ko, Yogo. So, halimbawa, itong violet muna, isang video yung green, para hindi mahaba yung video. Okay? Any question pa? So, laging dalawang ipapasa, video at PSD. Siyempre, maraming video kayong ipapasa kung putol-putol. So, okay lang yon. Basta dalawang klase ang ipapasa. May video kayong ipapasa at yung isang PSD na pinaka-final nyo. Okay. So, na makikita ko dito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 layer dapat ang nakalagay. Para maging selection, pupunta kayo sa selection. Huwag nyo. Siyempre, i-close nyo muna ang pen tool nyo, yung pinaka-fat. Pag na-close na, okay, right-click nyo muna. Right-click ha. Pag na-close na, so halimbawa, okay, mamaya, baka malito kayo. Naka-pin tool kayo, di ba? So, select na kayo ng ganyan. Okay, ay, wait, mali. Naka-ano tayo? Naka-shape tayo. Okay. Dito na tayo pupunta. Ayan. Di pala tayo naka-ano. Okay, pin tool, huwag na naka-shape na pa tayo pa. Ayan. Okay, yan. Okay. So, kailangan i-close nyo ha. I-close nyo. Pag na-close na, right-click, make selection. Okay, 0.5, okay na yan. Then, okay nyo. Ayan, naging ano na siya. Then, punta na kayo sa move yan. So, yan, okay na yan. Kahit punta na kayo dito sa pinaka, what we call, ito sa baba ng selection tool. Dito sa pinaka, sa selection tool tayo. Okay, sa move tool pala, mababa ng move tool, selection tool. Punta ka dyan, then right-click mo ito. Yun na, layer via copy. Automatic, magkakaroon ng new layer, copy nung sinelect po natin. Okay. Hindi mo i-click mo mismo dito para maging selection tool ha. So huwag mong i-shortcut kasi kung minsan nagloloko ganun eh. Okay, punta ka na lang dito. Selection tool mismo. Pero dapat naka-path na yan. So na-right-click mo na, make selection mo na, then nung naging path na yan, okay na yung marching ant na yan, doon ka lang pupunta dito sa selection tool. Okay? So, Control D, baburahin natin. Naiintindihan po. Nauunawaan. So, ganyan yun na. So, huwag yung i-magic. Ang bilis lang pala, no? Sabi ni Yogo, ni Domingo, sayang yung sana. Madya, sa... Paano mag-market tool na rectangular tapos minagic wand yung white background at in-inverse tas gawa ng layer. Okay. Makikita ko naman yun sa video ninyo kung gagano ninyo. Kaya nga may video eh. Okay. Pwedeng gawin yun, di ba? Tinuro ko nga sa inyo yun, nakaraan eh. Di ba? So, yun ay pwede sa ganitong white. Hindi ko muna kayo bigyan ng ng complicated yung background kasi mahirapan kayo. Dito muna tayo sa white background. Kaya nga tayo may video kasi para hindi nyo ma-magic. Anyway, pag nasa photo na tayo, photo editing, photo enhancing, okay, kahit wala ng video, PSD na lang, okay lang. Bahala kayo kung anong magic ang gagawin nyo, kung mamamagic ninyo. Okay. So, depende na yan. Makikita sa video yan. Kaya nga may video tayo kasi alam ko maraming way na tayong ginawa para ma-select yan. Diba? Pero, anyway, crisp kala itong aking mga image. Kaya pwede mo Domingo gawin yung sinasabi mo kasi tingnan nyo, black and white lang talaga, kagat na kagat yan. Kaso nga lang, may video tayo. Okay. Pero kung tawag dito, pag wala ng video, so kahit walang sound, tanggalan nyo ng sound, okay lang. Okay? So, basta makita ko lang na ginagawa ninyo. Okay, kahit wala ng sound. Ha? Huwag nyo nang i-edit, huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo kasi ang gusto ko lang,
Ang importante, tama yung PSD na naipasa nyo at tama yung process ng pagkagawa nyo. So, ang habol natin dito, makabisado nyo talaga yung pin tool. Yun. Malaman nyo at maano nyo kung pagdating ng oras, pasasalamatan nyo ako na bakit ini-insist ko sa inyo na i-master nyo itong pin tool na ito. Napakalaking tulong to when it comes to editing. Actually, sa animation, sa Animate, may pin tool din doon. Akala nyo dito lang yung sa Photoshop pa. Sa Animate, may pin tool din. Kung hindi ako nagkakamali, gumamit ako nakaraan nun pin tool. Especially paggawa ng mga path. Okay, paggawa kung saan mo patatakbuhin yung iyong animation. So one way is to what we call make a path through pin tools. Ano question pa? That I can end my recording? Okay, so kung wala na tayong question, okay, I will end my recording now.